May malaking pasabog na naman tayong natanggap mula sa United States Bureau of Labor Statistics. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng US at Iran, marami ang nag-expect na hihina ang ekonomiya ng Amerika. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Ang non-farm payrolls ay tumaas ng 178,000 noong March. Napakalayo sa inaasahan na 65,000 lamang. Dahil dito, ang unemployment rate ay bumaba po sa 4.3%. Sa unang tingin, parang magandang balita ito para sa ekonomiya, di po ba? Pero sa mundo ng crypto, ito po ay bearish signal. At bakit? Dahil kapag malakas po ang labor market, walang dahilan ang Federal Reserve para mag-cut ng interest rates. At kapag walang rate cuts, walang bagong liquidity na papasok sa market. Nakita natin ang agarang reaksyon. Si Bitcoin po ay bumagsak sa ilalim ng $67,000. At syempre, hindi rin po nakaligtas ang ating paboritong si XRP. Kaya pag-uusapan po natin ang epekto nito sa ating charts at kung bakit ang kasalukuyang candlestick ay nagbibigay ng matinding babala o warning sa ating lahat. Isipin po ninyo mga ka-crypto, nitong nakalipas po na buwan ng February, nawalan ang US ng 133,000 na trabaho. Pero nitong buwan po ng March, bumawi sila ng 178,000. Ito po ang pinakamalaking monthly addition simula pa noong March 2025. Nangyari po ito sa gitna ng gyera na nagpapakita na resilient o matatag ang ekonomiya ng Amerika. Si Bitcoin ay agad na nag-react sa balitang ito dahil ang mga traders ay nagsimula ng bawiin ang kanilang mga pustahan para sa rate cuts ngayong taon. Ngayon ay dito po tayo sa daily chart time frame ni XRP. Ang presyo po ni XRP ay kasalukuyang naglalaro pa rin sa $1.31 na range. Kung matatandaan po ninyo, noong March 27 hanggang March 31, paulit-ulit na sinubukan ni XRP na basagin ang ating major support dito na 1.3211. Pero bigo po ang mga bears. Matatag ang depensa natin sa mga nakalipas na araw dito. Pero tignan natin ang nangyari kahapon at ngayong araw. Ang candlestick po kahapon ay bumuo ng isang bearish candle na may maliit na katawan, pero ang pinaka-importante, ito ay nag-close o nagsara sa ilalim ng ating major support dito na 1.3211. Ito po ay isang napakasamang sinyales. Ang support na ilang araw nating dinepensahan ay bumigay na po. Ang kasalukuyang candlestick natin ngayon ay isa ring maliit na bearish candlestick. Ibig pong sabihin, ang 1.3211 na dati nating sahig ay isa na ngayong kisame o resistance. Habang lumalakas po ang labor market sa balita, humihina naman ang structure natin sa chart. Dahil po sa magandang jobs report, ang Fed ay mas malamang na mag-pause muna sa kanilang April FOMC meeting. Mas uunahin nila ang paglaban sa inflation kaysa sa pagtulong sa labor market dahil stable naman ang mga trabaho. Ayon po sa CME FedWatch data, halos wala ng chance na magkaroon ng rate cut bago ang October. Si Bitcoin at XRP ay tinuturing na risk assets at ang liquidity mula sa rate cuts ang nagpapaakyat sa mga ito. Kapag walang cut, walang easy money. Silipin natin ang ating Hawsuit
indicator dito. Kung mapapansin po ninyo, ang Halsut indicator natin ay kasalukuyang kulay red at ito ay nag-curve pababa or downward. Ang pag-curve po nito pababa ay nagpapakita na ang trend ay hindi lamang bearish, kundi bumibilis pa ang momentum nito patungong ibaba. Ngayon, dahil nasa ilalim po ang kasalukuyang presyo na XRP dito sa nabasag na major support natin na 1.3211, ang target ngayon ng mga bears ay mas mababa pa. Sa tingin ko, ang paglakas po ng dolyar dahil sa jobs report ay lalong magpapadulas kay XRP pababa, habang ang ating Halsut indicator dito ay hindi pa nag-uumpisang mag-flatten. Kaya ang opinion ko rito ay mag-ingat po tayo sa long positions. Ang chart po natin dito ay nagsasabing ang bears ang may control at ang jobs report ang nagbigay sa kanila ng sapat na bala para basagin ang ating matibay na support dito. Pero mayroong interesting na nangyari sa ating QQE mod indicator dito po sa ibaba. Sapagkat noong March 7 hanggang March 30, mayroon tayong lumalaking mga red bars. Sinyalis ng bearish trend ito. Pero noong March 31 hanggang April 1, nagsimulang lumiit ang mga red bars na ito. Akala natin ito na ang simula ng reversal. Pero hindi pala. Sapagkat noong April 2 at saka April 3, bumalik ang paglaki ng mga red bars. Ito po ang nakakatakot na part. Ang kasalukuyang bar natin ngayon ay kulay red at mas malaki ang sukat kaysa sa bar kahapon. Ibig sabihin, ang momentum recovery na inaasahan natin noong katapusan po ng March ay isang fake out lamang. Ang trend ay muling lumalakas pababa. Habang ang US traders ay binabawasan ang kanilang bets sa rate cuts, ang ating QQE mod indicator dito ay nagpapakita ng expanding bearish momentum. Sa kabuuan, mayroon na tayong 4 na growing red bars sa panibagong cycle na ito. Kaya ang opinion ko po rito ay wag nating lokohin ang ating sarili. Kahit may mga balita tungkol sa institutional buying, ang momentum indicator gaya po ng ating QQE mod dito ay hindi po nagsisinungaling. Kapag lumaki po ang bar, ibig sabihin ay may force o lakas ang pagbuhos. Sa presyong $1.31, kailangan nating makita na huminto ang paglaki ng mga bars na ito bago tayo makapagsabing bottom out na itong si XRP. Dahil nabasag po ang 1.3211 na nagsisilbing dating major support natin dito, ang ating roadmap ay nagbago na. Mayroon tayong minor resistance po dito na nakaabang sa 1.3833 at isa pa sa 1.4371. Ang ating major resistance naman ay nananatili po dito sa 1.5672. Malayo na tayo rito. Sa kasalukuyan, ang 1.3211 ay ang ating immediate hurdle o ang kasalukuyang harang natin. Ang reality check natin ngayong araw ay masakit pero kailangan. Ang
3211 support na hindi po mabasag-basag noong March 27 to 31 ay tila wala ng silbi ngayon dahil sa closing price kahapon sa ilalim nito. Kaya ang opinion ko po sa structure na ito ay isang confirmed breakdown. Kailangan nating makita sa XRP na bumalik po dito sa itaas ng 1.3211 at mag-close ng daily candle dito para masabing fake out lamang ang nangyari kahapon. Pero habang ang ating Halsut indicator dito ay kulay red at siya ay nag-curve pababa at ang ating QQE mod indicators naman dito or ang kanyang mga QQE bars ay lumalaki, ang odds ay pabor sa mga bears. Ang mga susunod na minor resistance sa 1.3833 at saka 1.4371 ay magsisilbing profit-taking zones po natin kung sakaling magkaroon ng relief rally. Pero sa ngayon, ang presyong $1.31 ay isang no man's land. Ang support na naging resistance na ngayon ay ang pinakamahirap na pader na gibain sa technical analysis. Dagdag pa sa jobs report, si Bitcoin ay nakaranas din ng options expiry ngayong araw. Mahigit $2.1 billion na BTC at ETH options ang nag-expire at ang max pin price para kay Bitcoin ay $68,000. Dahil ang Bitcoin ay kasalukuyang nasa mga $66,800, ang market po ay pilit na hinihila pababa para sa maximum pain ng mga option buyers. Si XRP ay laging sumusunod sa King of Crypto. Kung si Bitcoin ay stressed dahil po sa options expiry at sa jobs report, wag nating asahan na milagrong aakyat si XRP. Sa ating chart, ang confluence ng masamang balita sa macroeconomy at ang bearish technical breakdown ay isa pong perfect storm. Sa aking opinyon sa presyong $1.31 ngayon, ito po ay isang watch and wait zone. Huwag po tayong maging hero na sasalo sa nahuhulog na kutsilyo. Ang 4.3% unemployment rate ay sapat na dahilan para sa Fed na maging hawkish. Sa ating mga indicators, ang Halsut ay hindi pa nagpapakita ng anumang sign ng bottoming out. Sa katunayan, ang curve nito ay tila bumibilis pa pababa. Ang roadmap po natin ay simple. Hanggat hindi po natin nababawi ang 1.3211 as a support, ang trend is your enemy, not your friend. Sa kabuuan, ang araw na ito ay naging pabor sa US dollar at naging masakit para sa crypto. Ang 178,000 jobs na nadagdag ay nagpabago sa pananaw ng market pagdating sa Fed rate cuts. Si Bitcoin ay bumagsak at si XRP ay tuluyan ng lumubog sa ilalim ng ating pinaka-importanting support level. Sa aspeto po ng ating technicals, ang pag-close sa ilalim ng 1.3211, ang lumalaking red bars sa ating QQE mod indicator, at ang downward curve ng ating Halsut indicator ay lahat nagtuturo sa isang direksyon at yan po ay pababa. Manatiling disiplinado ang 1.3833 at saka 1.4371 resistance levels natin ay malayo pa sa ating paningin habang nilalabanan natin ang gravity sa $1.31.
Bantayan po natin ang bawat candlestick. Huwag pong magpadala sa ating emosyon at tandaan na ang market ay hindi po tumatakbo sa kung ano ang gusto natin, kundi sa kung ano ang sinasabi ng data. Ang kaalaman po sa macro at technicals ang ating magiging proteksyon sa panahong ito ng volatility. Sa ngayon, ang crypto market ay tila hindi po maganda ang gising ng buong global markets. Yan, hindi lamang po ang crypto markets, kundi ang mismong global markets. Sapagkat isa pong napakaseryosong babala ang lumabas mula sa XWIN or XWIN Research Japan at saka Bloomberg strategist na si Mike McGlone. Ang sabi nila, si Bitcoin daw ay posibleng bumagsak ng hanggang 80% patungong $10,000. Ayan, hindi ito basta-bastang hula lamang. Ito po ay nakabase sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Matapos po ang talumpati or speech ni President Donald Trump kung saan binanggit niya na lalala ang bakbakan sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, si Bitcoin ay agad na sumisid mula po sa $69,000 patungong $67,000. Pero, hindi lamang po si Bitcoin ang apektado. Bilang mga XRP holders, kailangan nating tingnan kung paano po nadadamay ang ating paboritong asset sa geopolitical storm na ito. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang ating napakaseryosong technical analysis sa chart na XRP na nagpapakita ngayon ng mga warning signs. Ayon po sa XWIN Research, sa isang extreme case gaya ng matagal na pagsasara ng Strait of Hormuz o isang full-scale conflict, ang global liquidity ay posibleng mag-collapse. Kapag nangyari ito, ang mga equities o stocks ay bababa po ng higit 30% at ang presyo po ng langis ay posibleng pumalo sa $150 hanggang $200 kada barrel. Sa ganitong senaryo, si Bitcoin ay walang ibang pupuntahan kundi pababa. Noong March 27 hanggang March 31, paulit-ulit na sinubukan ng mga bears na basagin ang ating 1.3211 na dating major support, pero nabigo po sila. Pero dahil po sa takot na dulot ng US-Iran war news, tuluyan na nating nabasag ang kota na ito. Ang Halsut indicator natin ay kasalukuyang red at naka-curve pababa na nagpapatunay naman na ang pressure ay galing sa itaas. Sa madaling salita, ang geopolitical fear ay isinasalin ng market sa aktual na pagbebenta. Kaya ang aking technical view po tungkol dito ay dahil po sa nag-close tayo sa ilalim ng major support dito, ang 1.3211 po dito ay nagsisilbi na ngayong resistance. Kailangan nating mabawi po ito agad, kundi ang $1.31 ay simula pa lang ng mas malalim na pag-slide pababa. Binanggit po ni Pangulong Trump na tatama ang US ng extremely hard sa Iran. At ang naging resulta, nagpanik po ang mga investors. Ang S&P 500 at saka Dow Jones ay bumagsak, habang ang presyo ng langis ay lumipad ng 11.4%
patungong $111 per barrel. Kasabay po nito, lumakas ang US dollar. Kapag malakas po ang dollar, karaniwang mahina ang mga risk assets gaya ng crypto dahil humihigpit po ang global liquidity. Balikan po natin ang ating chart. Ang current bar natin dito po sa ating QQE mode indicator ay kulay red at mas malaki po ang sukat nito kumpara sa red bar natin kahapon. Ibig pong sabihin ay bumibilis po talaga ang momentum pababa. Ang talumpati or speech ni Pangulong Trump ay nagsilbing fuel o gasolina para muling lumakas ang bearish momentum na akala natin ay humihina na noong katapusan ng buwan ng March. Kaya ang opinion ko po rito ay ang market ay fragile. Kapag ang QQE mode bars natin dito ay lumalaki habang ang presyo ay nasa ilalim ng 1.3211 na dating support, ito po ay isang malakas na signal na may cascading sell pressure. Kaya wag po tayong magpaloko sa maliit na bounces. Ang momentum indicator ang nagsasabi ng totoong kwento ng takot sa market. Ayon po kay Mike McGlone ng Bloomberg, ang $10,000 ay isa sa pinaka-heavily traded levels ng Bitcoin mula pa noong taong 2017. Sinasabi niya na ito ang stabilization point kung saan posibleng tumigil ang pagbagsak. Kung si Bitcoin ay babagsak mula $67,000 patungong $10,000, isipin ninyo na lang ang magiging epekto nito sa mga altcoins gaya ni XRP. Ang analyst po ay nagbabala na kung magpapatuloy ang ETF outflows at mahinang spot demand, ang midterm downside ay pwedeng umabot sa $30,000 hanggang $20,000 bago ang $10,000. Ang opinion ko po sa $10,000 Bitcoin prediction dito ay bagamat mukhang extreme po ito, ang chart ng XRP ay nagpapakita na respectful ito sa geopolitical news. Ang kasalukuyang small bearish candlestick natin dito ngayon ay nagpapakita po ng indecision. Pero ang katotohanang mas malaki ang QQE mode na red bar natin ngayon kaysa kahapon ay nagpapahiwatig na mas marami pang gustong magbenta. Kung si Bitcoin ay tuluyang hihilahin pababa ng balita sa Iran, ang ating sunod na major support ay nananatili pa rin dito sa 1.3211 bilang ating re-entry zone. Pero kung hindi po ito ma-reclaim, kailangan talaga nating maghanap ng mas mababang support levels. Kung saan ang ating sunod na major support dito ay nakaabang naman po dito sa 1.2234. Ang 1.4371 at saka 1.3833 na resistance naman natin dito ay magmumukhang napakalayo hanggat ang ating Hall-Sut indicator dito ay red at naka-curve pababa. Ang smart money po ay naghihintay ng de-escalation sa gera bago sila muling pumasok ng malakasan. Dito po sa pinakahuling bahagi ng ating balitang ito, hinarang po ng Russia, China at France ang plano ng UN Security Council na gumamit ng puwersa para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang uncertainty na ito ang lalong nagpapabigat sa market. Kapag hindi sigurado ang mundo kung magkakaroon ba ng supply ng langis, ang mga investors ay tumatakbo sa safe havens
gaya po ng gold at cash at iniiwan ang crypto. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang sitwasyon. Global liquidity collapse plus high leverage plus strong dollar. Ito po ang perfect storm para sa isang crash. Dito po sa ating XRP chart, ang ating previous candlesticks noong huling bahagi ng March ay nagpakita po ng resilience o katigasan ng ulo dito sa 1.3211 na dating support. Pero ang yesterday candlestick natin na nagsara na po sa ibaba or ilalim nito ang siyang bumasag sa pag-asang iyon. Kaya sa aking opinion, ang market ay pricing in the worst case scenario. Ang ating QQE mode bars na lumalaki dito, ang kanyang sukat na nagsimula po noong April 2 ay patunay po na ang fear o takot ay nagiging momentum na. Kung ikaw ay isang trader, ang $1.31 na presyo ay isang napakadelikadong area. Kailangan nating makita ang current candle na mag-transform ng isang bullish hammer. At ito ay mag-close o magsara sa itaas ng dating major support natin dito na 1.3211 para masabi nating fake out lamang yung breakout dito. Pero hanggat maliit na bearish candle ang nakikita natin at ang ating Hallshot indicator dito ay hindi po nagbabago ng direksyon, kailangan natin na maging handa sa mas malalim na correction. Ang 1.3833 resistance dito ay ang unang target kung magkakaroon ng milagro. Pero sa ngayon, ang gravity ng US-Iran war ang mas malakas. Sa kabuuan, ang babalang Bitcoin to $10,000 ay isang paalala na ang crypto ay hindi po hiwalay sa realidad ng mundo. Ang gyera, presyo ng langis at ang lakas ng dolyar ay may direktang epekto sa ating mga portfolios. Sa aspeto ng ating XRP chart, ang pagbasag sa 1.3211 na dating support ay at saka ang lumalaking red bar sa ating QQE mode indicator ay mga sinyales na dapat po nating irespeto. Huwag po tayo magpadala sa ating emosyon, kundi tumingin po tayo sa data. Manatiling alerto sa mga susunod na balita mula sa UN at saka White House dahil ang bawat salita ay pwede pong maging mitsa ng susunod na malaking galaw sa ating chart. Mainit po ang usapan sa mundo ng crypto dahil sa mga pahayag ni David Schwartz. Siya po ang CTO Emeritus ng Ripple. Sa gitna ng pagsikat ng mga stable coins, binasag ni Schwartz ang katahimikan at ipinaliwanag kung bakit sa tatlong mahalagang aspeto nananatiling king o hari sa XRP pagdating sa global payments at saka cross-border finance. Pero bago po tayo pumasok sa malalim na usapan tungkol sa currency flexibility gap at saka control risk, kailangan nating tingnan ang realidad ng ating portfolio. Habang nagsasalita ang mga dambuhala ng Ripple, ang ating chart ay nagpapakita po ng isang napaka-critical na senaryo. Ang presyo po kasi ng XRP sa mga oras na ito ay naglalaro sa price range na $1.31. At meron po tayong seryosong babala na ibinibigay ng ating mga technical indicators. Kaya sa balitang ito, pagsasamahin po natin ang talino ni David Schwartz at ang katotohanan
ng ating technical analysis para malaman natin kung saan ba talaga tayo pupunta. Ayon po kay David Schwartz dito, ang pinakamalaking limitasyon ng stablecoins ay ang pagiging tied o nakatali nito sa iisang fiat currency. Kung mayroon kang US dollar stablecoin, sinusunod lang nito ang value ng dollar. Sa madaling salita, hindi ito laging fit o tugma para sa bawat international transaction, lalo na kung ang usapan ay pagitan ng mga bansang may iba't ibang currencies gaya ng Japan at saka South Korea. Napakalinaw ng logic ni Schwartz dito. Si XRP ay isang neutral bridge asset. Hindi po ito pag-aari ng kahit anong gobyerno. Yan, ngayon ay kung titignan po natin ang chart ni XRP ngayon, siya po ay patuloy na naglalaro sa $1.31 na price range. Ayan, nasa ilalim po tayo ulit ng major support na dati pong major support na nasa 1.3211. Ngayon ay nagsisilbi na po ito ngayong major resistance. Ang pangalawang advantage na binanggit ni Schwartz ay ang control risk. Ang mga stablecoins, dahil regulated po sila, ay pwedeng i-freeze o reverse ng mga issuers kapag may utos ang korte o gobyerno. Ibig pong sabihin, ang pera mo sa stablecoins ay may counterparty risk. Pwedeng kontrolin ng ibang tao ang pondo mo. Sa kabilang banda, ang mga XRP transactions ay walang ganitong centralized control. Ito ay resistant to censorship. Kapag nag-send ka ng XRP, final na yun. Walang button para i-freeze ang wallet mo sa mismong ledger. Ito po ang tunay na diwa ng decentralization na ipinaglalaban ni Ripple. Pero sa ating technical view, ang control ay tila nasa kamay pa rin ng mga bears. Sa madaling salita, lumalakas po ulit ang momentum pababa. Ang current bar natin ngayon ay red at mas malaki po ang sukat kaysa sa nakaraang bar. Yan, ang tinutukoy ko dito ay ang bar ng QQE mod indicator natin dito. Ibig pong sabihin ang freedom mula sa control na sinasabi po ni Schwartz ay hindi nangangahulugang ligtas tayo sa price volatility. Ang momentum ay kasalukuyang expanding po sa downside. Ang ating susunod na major support ay nakaabang na po dito sa 1.2234. Kung hindi po tayo makakakita ng mabilis na reversal dito sa ating QQE mod indicator dito, may posibilidad na hagipin natin ang 1.2234 bago tayo makahanap ng tunay na ilalim o bottom. Ang censorship resistance ay maganda sa long term. Pero sa daily trading, ang QQE mod ang nagdidikta ng ating short-term fate. Ang huling punto ni David Schwartz ay ang value growth. Ang mga stablecoins ay ginawa para hindi gumalaw ang presyo. Fixed stability po ang priority nila. Pero dahil dito, wala silang potential for growth. Si XRP naman, dahil ito po ay isang digital asset na may limited supply, ay pwedeng mag-appreciate o tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon. Sabi nga ni Schwartz, ang long-term custody o settlements ay mas mainam na gumamit ng assets na may growth potential. Dito tayo magka-clash ang fundamental
at technical. Naniniwala po tayo sa growth potential ni XRP, lalo na't sumasama na ang Ripple sa SWIFT Certified Partner Program. Ito ay isang napakalaking balita dahil ibig sabihin ay direktang makikipag-ugnayan ang Ripple sa SWIFT infrastructure. Pero sa ating chart dito, ang growth o paglago na ito ay hinaharangan ng mga resistance levels natin. Ang price appreciation ay hindi po mangyayari sa isang iglap hanggat ang supply ay mas malakas kaysa sa demand sa kasalukuyang levels. Kaya ang opinion ko po, ang 1.2234 na support natin dito ay isang napakagandang entry zone. Kung sakaling hindi po kayanin ng 1.3211 dahil dito natin posibleng makita ang spring effect patungo sa mga resistance levels natin. Hindi rin pinalampas ni Schwartz ang pagbanggit sa Ripple Treasury Management System. Ngayon, isinasama na nila sa XRP at ang sarili nilang stablecoin na RLUSD. Pinapayagan nito ang mga financial officers na pamahalaan ang fiat at digital assets sa isang interface lamang. Ibig pong sabihin, hindi pinapatay ng Ripple ang mga stablecoins. Ginagamit nila ito bilang tool. Pero si XRP pa rin ang nagsisilbing liquidity solution. Napakalinaw ng roadmap ng Ripple. Gusto nilang kontrolin ang parehong mundo, ang crypto at saka fiat. Pero bilang mga traders, ang kailangan nating bantayan ay ang closing ng bawat candlestick. Ang katotohanan nag-close tayo dito sa ibaba ng 1.3211 ay isa pong bearish signal. Kahit gaano po kaganda ang partnership sa SWIFT, ang chart data ay hindi po nagsisinungaling tungkol sa kasalukuyang sentiment. Sa kabuuan, ang mensahe po ni David Schwartz ay tungkol sa efficiency at saka freedom. Sa XRP ay ginawa para sa isang mundo kung saan ang pera ay mabilis na gumagalaw at hindi po kontrolado ng iisang centralized na kapangyarihan. Ang tatlong bentahe nito, yan po ang currency flexibility, censorship resistance at saka value growth, ang siyang magdidikta ng kinabukasan ng Ripple sa ilalim ng SWIFT integration. Baka akala po ninyo ay tapos na ang mga pasabog matapos po ang April 1. Nagkakamali po kayo mga ka-crypto. Isang napakalaking balita ang kapapasok lamang. Ang FDIC o Federal Deposit Insurance Corporation ay nagtakda na ng isang board meeting sa April 7, 2026. At ang agenda, yan po ay ang paglatag ng mga panuntunan para sa bank-issued stablecoins sa ilalim po ng Genius Act. Habang nangyayari ang mga malalaking kaganapang ito sa Washington, D.C., ang ating XRP chart naman ay nagpapakita ng isang napakadelikadong sinyales. Sa puntong ito, hindi lang natin pag-uusapan po ang batas. Titignan din natin kung bakit ang presyo ni XRP ay tila sumusuko sa ating major support. Pag-uusapin natin ang Genius Act, ang papel po ng FDIC, at ang ating mga technical indicators na Hall Suite at saka QQE mod para malaman natin kung tayo ba ay patungo sa isang rebound o sa isang mas malalim na dip o pagbagsak. Ang Genius Act ay isa sa mga pinaka-importanteng crypto bills na kasalukuyang gumugulong. Sa darating po na April 7, alauna daw ng hapon, magtitipon ang FDIC
para pag-usapan kung paano ba talaga mag-i-issue ang mga bangko ng sarili nilang stablecoins. Pag-uusapan po dito ang reserves, kung anong klaseng assets ang dapat nasa likod ng mga stablecoins na ito at kung sino-sinong mga entities ang pwedeng payagan. Sa aking opinyon, napaka-importante nito para sa XRP Ledger o XRPL. At bakit? Dahil kung papayagan na ang mga bangko na mag-issue ng stablecoins sa ilalim po ng federal rules, kakailanganin nila ng isang network na mabilis, mura at subok na pagdating po sa settlements. At dyan madalas pumapasok ang teknolohiya ni Ripple. Sa aking pananaw, ang balita tungkol po sa FDIC ay magsisilbing long-term bullish fundamental. Pero sa short term, ang market ay tila nag-a-adjust pa sa pag-break ng support. Kapag ang ating hot-suit ay naka-curve pababa, sinasabi nito sa atin na ang gravity ay mas malakas pa kaysa sa anumang news sa ngayon. Hindi lamang FDIC ang gumagalaw. Ang US Treasury ay nagbukas na rin ng 60-day public comment period. Gusto po nilang malaman kung ang mga state-level rules sa stablecoins ay sapat na ba o kailangan ng mas mahigpit na federal oversight. Sinabi rin ni Federal Reserve Governor Michael Barr na ang tagumpay po ng Genius Act ay nakadepende sa kung paano ito iimplementa ng mga regulators, lalo na pagdating sa capital requirements at saka anti-money laundering controls. Ang market ay kasalukuyang digesting sa kawalan po ng linaw sa Genius Act markup process. Kahit may meeting po sa April 7, ang kawalan ng desisyon sa kasalukuyan ang nagpapadugo sa ating chart. Ang ating kasalukuyang candlestick ay isang maliit na bearish candle. Kung hindi po tayo makabalik sa itaas ng 1.3211 dito, bago matapos ang araw, ang ating roadmap ay kailangang mag-adjust. Ang momentum po sa ating QQE mod indicator dito ay hindi nagsisinungaling. Mas lumalakas po ang pwersa ng mga nagbebenta habang papalapit ang FDIC meeting. Ang Office of the Comptroller of the Currency o OCC ay nagpropose din ng bagong rules para ayusin ang yield debate sa stablecoins. Ito ang magbibigay daan para sa Clarity Act, ang isa pang malaking bill na tinitignan natin. Ang layunin ay gawing mas ligtas para sa mga traditional banks na mag-operate sa stablecoin market. Ang yield debate na ito ang dahilan kung bakit maraming big money ang naghihintay sa gilid. Dahil nag-close po tayo sa ilalim ng 1.3211, ang susunod na destinasyon kung magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ay ang ating next major support dito na 1.2234. Sa tingin ko, ang area na ito, 1.2234, ang ultimate bounce zone kung hindi po tayo makakakuha ng positive result mula sa April 7 FDIC meeting. Ang ating hot-suit indicator dito na red at nag-curve pababa ay nagsisilbing babala na wag munang sumalo ng mabilisan. Kaya ang opinion ko po sa stablecoin yield debate ay maganda ito para sa XRPL dahil ang ledger ay may native capability na humawak ng stablecoins ng may yield. Pero sa chart, ang momentum ay hindi pa kumakampi sa atin. Kailangan talaga nating makakita ng pagliit ng mga QQE mode bars natin dito bago natin masabing safe na tayo dito sa $1.31. Ang meeting po sa April 7 ay magiging open to the public via webcast.
Ibig sabihin, makikita natin kung gaano ka-pro o anti-crypto ang mga desisyon ng FDIC. Dito rin pag-uusapan kung paano ang mga subsidiaries ng bangko ay papayagang humawak ng mga stablecoins. Ito po ang bridge na hinihintay ng institutional finance. Masasabi ko pong napaka-critical ng timing na ito. Sa ngayon, ang ating chart ay nasa no man's land. Nag-close o nagsara po tayo sa $1.31 na bahagyang nasa ilalim ng ating dating major support dito. Kaya ang opinion ko po dito bilang isang trader, ito ay isang liquidity grab. Maraming stop losses ang inilagay sa ilalim po ng 1.3211 dito mula March 27 hanggang 31. Ang pag-close o pagsara sa ilalim nito kahapon ay posibleng paraan ng mga whales para i-flush out ang mga retail traders bago ang malaking announcement sa April 7. Pero kailangan po natin na maging disiplinado. Kung ang QQE mod bar natin ngayon ay mas malaki kaysa kahapon, ibig pong sabihin ay hindi pa tapos ang flashing. Kung aabot po tayo sa 1.2234 na sunod na major support, yan po ang ating magiging golden entry para sa marami. Pero kung bukas ay biglang mag-form ng bullish engulfing at mabawi po ang 1.3211 dito, iyan ang sinyales ng April 7 meeting ay may insider buying na nagaganap. Sa ngayon, ang Hall-Suit indicator natin na kulay red at pababa ang ating sinusunod. Wag po nating kalabanin ang trend hanggat hindi po nagbabago ang kulay ng ating indicator. Sa kabuuan ng balitang ito, ang Genius Act at ang FDIC meeting sa April 7 ang ating North Star sa fundamental side. Pero sa technical side, ang laban sa $1.31 at 1.3211 ang magdidetermina kung gaano kasakit ang mararanasan natin bago ang susunod na rally. Ang roadmap ay malinaw. Bantayan po natin ang 1.2234 support kung magpapatuloy po ang momentum ng QQE mod indicator dito. Kung mabawi naman ang 1.3211, ang unang target po natin ay ang minor resistance dito sa 1.3833. Kaya ang balita po ay maganda para sa kinabukasan ng bangko at stablecoins, pero ang kasalukuyang chart po natin ay humihingi ng pasensya. Kaya wag po tayo magpadala sa FOMO o sa takot. Gamitin po natin ang ating mga indicators, bantayan po natin ang FDIC webcast sa April 7 at lagi po nating tandaan na sa crypto ang kaalaman, ang tamang timing, ang susi sa tagumpay. May isang napaka-importanteng usapan na lumabas mula po sa isa sa mga pinaka-respetadong XRP-L validator na si VET. Sinasabi niya na ang kinabukasan ng XRP ay hindi lang nakadepende sa espekulasyon o sa kung sino ang nanalo sa kaso, kundi sa mismong infrastructure ng network. Ayon po kay VET, kung hindi magtatagumpay ang XRP-L sa pagbuo ng isang deeply liquid at high quality na marketplace sa loob ng sarili po nitong native DEX, maaring maging game over ito para sa utility narrative ni XRP. Habang ang lahat ay nakatitig po sa price movements, ang tunay na labanan ay nangyayari sa ilalim ng platform. Sa balitang ito, pagsasamahin po natin ang babalang ito mula sa infrastructure level at ang kasalukuyang sitwasyon ng ating daily chart. Napaka-critical po ng ating technicals ngayon dahil may mga signals tayong nakikita na tumutugma dito sa babala o warning ni VET. Ang XRP Ledger ay kakaiba sa ibang blockchain
Dahil mayroon itong sariling decentralized exchange o DEX na naka-embed mismo sa protocol nito. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng third-party apps para mag-trade. Diretso na ito sa ledger. Dito po ginagamit ang XRP bilang bridge currency. Pero ang malaking hustisya na kailangan dito ay liquidity. Kung walang sapat na liquidity, hindi po makaka-execute ang mga malalaking institution nang hindi nagugulat ang presyo. Sa tingin ko po, ito ang physical representation ng babala ni VET. Kapag ang presyo ay nag-close sa ilalim ng major support, ipinapakita nito ang kakulangan ng immediate liquidity para itulak ang presyo paitaas. Ang ating Hasut indicator po dito ay kasalukuyang red at curve pababa. Malinaw po ang momentum. Yan ay pababa. Dahil nasa ilalim po tayo ngayon ng 1.3211, ang dating support ay nagsisilbi na ngayong resistance dito. Kung hindi natin mabibreak ang 1.3211 dito pabalik sa itaas, ang utility ng DEX ay hindi magiging sapat para pigilan ang pagbulusok ng presyo. Ang infrastructure ay kailangan ng price stability. Pero sa ngayon, ang chart ay nagsasabing weakness ang namamayani. Ngayon ay bakit ba pinipilit ni VET na liquidity at quality assets ang kailangan? Dahil ang liquidity ang nagdi-determine kung gaano kadali para sa mga traders na pumasok at lumabas sa market. Kapag deep ang liquidity, hindi gumagalaw ang presyo ng sobra kapag may bumili ng milyon-milyon. Ang target ngayon ng mga developers ay mag-onboard ng mga tokenized real-world assets at saka stablecoins sa XRPL. Ang momentum ay muling bumibilis pababa. Ito ay trend expansion sa bearish side. Habang sinasabi ni VET na kailangan natin ng liquidity para maging global financial infrastructure sa XRP, ang ating QQE mod ay nagpapakita na ang mga sellers ang may control sa liquidity sa ngayon. Kapag nakakikita po kasi tayo ng palaking red bar sa ating QQE mod indicator dito, habang ang presyo ay nasa ilalim po ng 1.3211 na dating support dito, ito po ay isang high conviction bearish signal. Sinasabi nito sa atin na ang rebound na inaasahan natin ay baka hindi pa ngayon darating. Ang laban po sa presyong $1.31 ay napaka-crucial or napakahalaga. Ito po kasi ang make or break point bago tayo tumingin sa mas malalim na support. Ngayon, kapag ang DEX ay naging fully developed hub, sa XRP ang magsisilbing tulay sa lahat ng mga transactions. Ibig pong sabihin, hindi na tayo aasa sa hype o speculation. Ang bawat trade sa ledger ay mangangailangan ng XRP. Ito ang value proposition na magbibigay po ng long-term demand. Pero ayon po kay VET, kung hindi ito mangyayari, sa XRP ay mananatiling isang digital asset na walang matibay na pundasyon. Ang current candlestick natin ngayon dito ay isang small bearish candle. Ibig sabihin, wala pong buying pressure na pumapasok para i-reclaim ang 1.3211 na dating major support na nabasag. Kung ang utility narrative ni VET ay totoo, dapat makita natin ang DEX activity na magre-reflect sa volume. Pero dito po sa chart, ang nakikita natin ay stagnation dito po sa ilalim ng nabasag na support. Kaya ang aking opinion po dito, sa XRP ay nasa isang wait and see mode. Pero ang gravity ay pabor po sa mga bears. Kung hindi natin makuha ang 1.3833 na minor resistance dito sa loob ng ilang araw,
ang momentum po ng QQE mod ay patuloy na lalaki ang mga red bars. At ba tuluyan nating iwanan ang 1.30 na price level. Sabi po ni Vet, game over kapag hindi po nag-evolve ang network. Sa technical terms, kapag nabigo po ang isang major support, kailangan nating tumingin sa susunod na safety net. Ang infrastructure level transition ay matagal na proseso, pero ang price action ay mabilis pong kumilos. Habang hinihintay natin ang transition ng XRPL patungo po sa pagiging isang liquidity hub, kailangan nating maging disiplinado bilang mga traders. Huwag po tayo magpadala sa ating emosyon. Ang 1.2234 na sunod na major support natin dito ay hindi po katapusan. Pero ito ay test ng katatagan natin bilang mga XRP holders. Kung dito po tayo pupulutin, dito natin makikita kung ang utility ba ay sapat na para sumalo sa presyo. Sa kabuuan, ang perspective o pananaw ni Vet dito ay isang wake-up call. Ang focus ay hindi na dapat sa adoption narratives lamang, kundi sa mismong kakayahan ng ledger na mag-handle ng bilyong-bilyong dolyar na transactions. Isang liquid at asset-rich na DEX ang kailangan para maging core component ng global finance itong si XRP. Meron pong isang napakalaking kaganapan ngayon na yumanig sa XRP ledger. Sa gitna ng matinding tensyon sa presyo ng XRP, isang record ang nabasag. Ang pinakamalaking single minting ng RLUSD o ang stablecoin ng Ripple ay formal nang naitala. Mahigit 92.3 million RLUSD ang na-mint sa loob lamang ng isang transaction. Hindi po ito biro at hindi ito simpleng test transaction. Ayon po sa balita natin dito at ang ulat mula kay Vet, isa po siyang kilalang XRP Ledger Validator. Ang dambuhalang minting na ito ay direktang nanggaling sa RLUSD Treasury. Ang sukat ng mint na ito ay nagpapakita ng tunay na institutional usage at malaking paggalaw ng liquidity sa network. Pero habang umaapaw ang liquidity sa XRPL, ano naman ang nangyayari sa ating chart? Bakit tila may disconnect sa pagitan ng magandang balita at ng kasalukuyang price action? Kaya sa balita na ito ay aalamin natin ang relasyon ng RLUSD sa presyo ng XRP at titingnan natin ng napakabuti ang ating mga technical indicators na nagbibigay ng babala sa atin. Ngayon ay sino nga ba ang nasa likod ng 92.3 million RLUSD mint na ito? Kinumpirma po ni Vet na ang Gemini Exchange ang aktor sa likod ng transaksyong ito. Ang nakakapagtaka po rito, bago ang dambuhalang minting, nag-burn din ang Gemini ng 128 million RLUSD. Ibig pong sabihin, may nangyayaring liquidity migration o paglipat ng pondo sa pagitan ng mga systems, exchanges o liquidity pools. Kapag ang isang major exchange na gaya po ng Gemini ay aktibong gumagamit ng RLUSD sa XRP Ledger, ibig pong sabihin ay nagiging standard na ang stablecoin na ito para sa institutional settlement. Ang efficiency ng network ay napatunayan muli dahil ang paglipat ng halos $100 million ay naganap ng napakabilis at may napakaliit na XRP fee. Ito po ang tunay na utility kung saan ay mabilis, mura at saka regulated. Habang ang Gemini ay nagmi-mint ng RLUSD,
Ang presyo po ni XRP ay struggling o siya ay nahihirapan na bawiin ang support, major support, dating major support natin dito. Kaya ang opinion ko po rito ay ang 1.3211 ay naging resistance na sa ngayon. Ang kasalukuyang candle po natin ay isang small bearish candlestick pa rin. Ibig sabihin ay hindi pa sapat ang RLUSD hype para itulak tayo pabalik sa itaas ng dating support line dito. Ang 1.3211 support break ay isa po itong seryosong usapin dahil ito ang nag-confirm na ang mga sellers ay nananalo sa laban sa short term. Kailangan nating makakita ng mabilis na reclaim o pagbalik po sa itaas ng 1.3211 dito para masabing fake out lamang ito. Marami po ang nagtatanong na kung RLUSD ang ginagamit, bakit tataas sa XRP? Ang sagot lamang po ay simple. Yan po ay walang iba kundi ang utility demand. Bawat transaction ng RLUSD sa XRPL ay nangangailangan ng XRP para sa network fees. Habang lumalaki ang supply ng RLUSD sa sirkulasyon, lalong lumalaki ang transaction volume sa ledger. Ibig pong sabihin, lalong tumataas po ang burn rate at ang usage ng XRP bilang gas. Bukod pa rito, ang RLUSD ay nagdadala ng dollar liquidity sa XRP ecosystem. Mas madali na ngayon para sa mga institution na pumasok at lumabas sa XRP positions dahil mayroon na silang regulated stablecoin sa loob mismo ng network. Ang liquidity ay ang darling ng market. Kapag may liquidity, may utility. At kapag may utility, dito po pumapasok ang organic demand na hindi nakadepende sa hype lamang. Sa tingin ko, ang $1.31 price point ay undervalued kung pagbabasehan ang RLUSD growth. Pero sa mata ng technical analysis, kailangan muna nating basagin ang downward slope ng ating Hall-Sut indicator dito. Kaya ang opinion ko po rito ay simple lamang. Ang RLUSD ay isang long-term fundamental catalyst. Hindi nito kayang baguhin ang trend ng magdamag. Hanggat ang Hall-Sut indicator natin ay hindi pa nagfa-flat o nagtuturn ng green, ang bawat pump ay posibleng maging exit liquidity. Yan, exit liquidity lamang para sa mga nagsisell. Kaya wag po tayong magpadala sa emosyon. Hintayin po natin ang technical confirmation sa ating screen. Ang RLUSD minting ni Gemini ay maaaring isang senyales ng mga whales ay naghahanda ng liquidity para saluhin ang XRP sa mas mababang halaga. Bilang mga retail traders, wag po nating kalabanin ang momentum. Ang QQE mod indicator po natin dito ay hindi nagsisinungaling. Ang momentum ay nasa panig pa rin ng mga bears sa ngayon. Ngayon ay ano nga ba ang dapat nating asahan sa mga susunod na araw? Ang RLUSD ay patuloy na lalaki. Habang mas maraming exchanges ang sumasali, mas tataas po ang utility ng XRPL. Ang 92.3 million minting na ito ay simula pa lang ng stablecoin era ng Ripple. Pero sa short term, kailangan nating malampasan ang technical hurdle na kinakarap natin ngayon. Sa tingin ko po mga ka-crypto, ang kasalukuyang small bearish candle dito ay nagpapakita ng indecision. Ang market ay naghihintay kung kakagatin ba ng mga buyers ang RLUSD news o kung susunod ba sila sa bearish signal ng ating QQE mod indicator dito. Kaya ang opinion ko po dito ay maging disiplinado. Ang presyong $1.31 ay no man's land dahil nasa ilalim po tayo ng dating major support. Kung ikaw po ay isang long-term holder,
ang RLUSD minting ay napakagandang balita dahil sinusuguro nito ang future utility ni XRP. Pero kung ikaw naman ay isang swing trader, ang lumalaking red bars dito sa ating QQE mod indicator ay nagsasabing mag-antay muna ng exhaustion o yung pagliit ng sukat ng mga bars bago po tayo mag-execute ng ating buy order. Ang sunod na major support natin dito sa 1.2234 ay isa pong strong buy zone kung sakaling matuloy ang pagbuhos. Sa kabuuan, ang record na 92.3 million RLUSD minting mula po sa Gemini ay isang dambuhalang tagumpay para sa XRP Ledger ecosystem. Ipinapakita nito ang kumpiyansa ng mga institution sa technology ng Ripple. Gayunpaman, ang ating chart ay nagpapaalala po sa atin na ang presyo ay may sariling batas. Ang pagkabasag ng 1.3211 na dating major support natin dito, ang pababang korba ng ating Hasut indicator dito at ang lumalaking red bars ng ating QQE mod indicator dito ay mga signal na hindi natin dapat baliwalain. Ang $1.31 ay isang critical junction. Sa mga susunod na oras, titignan natin kung ang liquidity na dala ng RLUSD ay magsisilbing salbabida o kung itutuloy pa natin ang pag-dive patungong 1.2234. Kaya manatili po tayong alerto sa ating mga charts, maging matalino sa pag-manage ng ating risk at tandaan po natin na dito sa crypto ang kaalaman at timing ang siyang susi sa tagumpay. Ngayon ay pumapasok tayo sa isang napaka-importanteng yugto para kay XRP. Habang ang presyo ay tila naiipit sa isang makipot na range, meron pong isang eksperto at XRPL developer na si Bird ang naglabas ng isang high conviction na hula o prediction. Ayon po sa kanya, ang susunod na major move ng XRP ay hindi lang basta pag-akyat. Ito po ay magtutulak sa atin sa double-digit territory. At posibleng umabot pa sa $27 base sa Fibonacci extensions. Pero bago po tayo magdiwang sa $27 na pangarap, kailangan nating tingnan ang realidad ng ating chart ngayon. Ang balitang ito ay lumabas habang sa XRP ay nasa gitna ng isang matinding price compression. Sinasabi po ng mga technicians na nasa isang inflection point tayo kung saan ang momentum ay pwedeng sumabog anumang oras. Sa balitang ito, pagsasamahin po natin ang napaka-bullish na projection ni Bird at ang medyo challenging na technical setup na nakikita po natin sa ating mga indicators. Ayon po sa report dito, ang long-term structure ng XRP ay sumasa ilalim sa tinatawag na Elliott Wave Theory. Sa framework na ito, ang mga assets ay gumagalaw sa alternating phases ng correction at saka impulse. Ang huling impulse wave o wave 5 ang madalas na pinakamalakas at pinakamabilis na pag-akyat. Si Bird po dito ay naniniwala na tayo ay nasa late stage consolidation na. Yan po ang huling hininga bago ang dambuhalang breakout. Napakagandang pakinggan ng Elliott Wave Theory. Pero i-apply po natin ito sa ating kasalukuyang technical chart. Nakikita po natin dito sa daily chart timeframe ng XRP na ang kanyang presyo ay naglalaro sa $1.31 na price range. At kung titignan po natin ang ating Hasut indicator dito, kasalukuyan pa rin itong kulay red at ito ay nag-curve downward.
Ito po ang preno sa ating impulse wave. Bagamat sinasabi ni Bird na malapit na ang breakout, ang Halsut indicator naman natin dito ay nagpapakita na ang trend dito po sa ating daily chart time frame ay pababa pa rin ang direksyon. Dapat po nating tandaan na mula noong March 27 hanggang March 31 ay paulit-ulit na sinubukan ng mga candlesticks na basagin ang ating dating major support dito sa presyong 1.3211. Pero laging nabibigo ang mga bears. Ibig pong sabihin niyan ay matigas po talaga ang dating support na ito. Pero heto po ang plot twist. Ang candlestick po natin kahapon ay nag-form ng isang bearish candle na may maliit na katawan. At ang masakit pa rito, nag-close o nagsara po ito sa ilalim ng dating major support natin dito. Ngayon, ang current candlestick natin na nakikita natin dito ay isa na ring maliit na bearish candle. Sa aspeto po ng Elliott wave, kung ito na ang simula ng wave 5, dapat ay nadidefend natin ang 1.3211 na price level. Ang pagkaka-close po or pagsasara sa ilalim nito ay isang babala na baka may huling dip pa tayong kailangang harapin bago ang pangarap na $27. Ang opinion ko po rito ay bantayan natin ang $1.31 level. Kung hindi po tayo makakabalik sa itaas ng 1.3211 dito, ang compression na sinasabi ni Bird ay baka mauwi muna sa correction bago ang expansion. Ngayon ay ginamit ni Bird ang Fibonacci extension levels para makuha po ang $27 na target. Sa mundo po ng trading, ang Fibonacci levels ay ginagamit para ituro kung hanggang saan pwedeng umabot ang presyo kapag nabasag na ang dating all-time high. Ang $27 ay hindi lang basta numerong hinugot sa hangin. Ito po ay madalas na tumatama sa 1.618 o 2.618 Fibonacci extensions sa mga malalaking market cycles. Kahit gaano po kaganda ang Fibonacci projection patungong $27, kailangang aminin natin na sa kasalukuyang momentum ng ating QQE mod indicator dito, ang mga bears ang may hawak ng manibela. Ang opinion ko po sa $27 target ay valid po ito sa long term. Pero sa short term, kailangan nating makita na ang ating QQE mod indicator dito ay mag-form or bumuo ng smaller bars ulit. Hanggat lumalaki ang mga red bars dito, ang Fibonacci extensions ay mananatiling guhit lamang sa tubig. Kailangan po natin ng reversal signal bago tayo mangarap ng double digits. Ngayon ay hindi po gumagalaw sa XRP ng mag-isa. Ang macroeconomic liquidity, regulatory clarity, at lalo na ang performance ni Bitcoin ay may malaking papel. Historically, sa XRP ay huling sumabog sa cycle, yung tinatawag po nating alt season. Kapag tapos na si Bitcoin sa kanyang pag-rally, dito po papasok ang capital rotation patungo kay XRP. Ang opinion ko po sa market conditions ay napaka-importante ng timing. Pwedeng tama si Bird na pupunta tayo sa double digits, pero baka hindi pa ito ang tamang season. Kung titignan po natin ang ating Halsut indicator dito, ang downward curve nito ay sumasalamin sa kawalan po ng buy pressure sa ngayon. Sa aking technical na pananaw, ang market ay naghihintay ng isang spark. Pwedeng isang major legal victory o isang biglaang institutional adoption announcement. Hanggat wala ang spark na ito, ang ating indicators ay mananatiling red. Pero tandaan po natin, ang pinakamalaking rallies ay nagsisimula sa gitna ng matinding fear o takot.
Ang pag-close o pagsara sa ilalim ng 1.3211 dito ay nagdadala ng takot at baka yan na ang kailangan natin para mabuo ang bottom bago po ang Wave 5 impulse patungong $27. Sa kabuuan, ang forecast po ni Bird para sa isang double-digit XRP at ang target na $27 ay isang structured technical outlook na base po sa Fibonacci at saka Elliott Wave. Ito ay isang pangarap na maraming basihan sa kasaysayan ng crypto cycles. Pero bilang isang trader, kailangan nating manatiling nakatapak sa lupa. Ang $1.31 na presyo natin ngayon, ang Halsut na kulay red at ang QQE mod na may lumalaking mga red bars ay nagsasabi pong may labanan pang nagaganap. Ang 1.3211 na dating major support na nabasag po kahapon ang ating unang kailangang bawiin. Dahil kung hindi, ang 1.2234 na sunod na major support ang ating next stop. Pero wag po nating kalimutan, ang compression ay laging sinusundan ng expansion. Ang $27 ay malayo pa. Pero ang bawat candlestick na nabubuo ngayon sa ilalim ng dating support natin ay bahagi ng mahabang proseso para marating ang target na ito. Kaya manatili po tayong disiplinado. Bantayan po natin ang ating mga indicators at huwag po tayong magpadala sa ingay ng labas. Ang kaalaman po sa chart ang ating magiging sandata sa pag-abot ng double digits. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.